Muli po ay mabuting gabi sa inyong lahat. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Salamat po at tayo'y nagkakatipon sa gabing ito. Una po gusto kong balikan muna ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay galing sa aklat ng Makabeo. Binabanggit yung pangalang Matatiyas, isang tapat na Hudyo, kahit siya'y pilitin at pangakuan ng kayamanan, hindi siya bumitaw sa Diyos. Yun nga lang, yung mga bumitaw sa Diyos, tumiwalag sa Diyos, kanyang pinatay. Hindi naman dapat tayo humantong sa ganon, sa karahasan. Pero isang bagay, ang tinuturo ng unang pagbasa, tularan yung kabutihan at talikdan yung kasamaan. Yung pananatili ni Matatiyas sa pananampalataya sa Diyos, tularan natin. No? At yung kanyang karahasan, talikdan, iwasan natin. At sa gabing ito, tayo nagkakatipon upang magpasalamat sa ating mahal na poong Santo Niño. Wala siyang masamang katangian. Tanging mabuti ang kanyang katangian. Kaya walang dahilan para hindi lumapit sa kanya. Lahat naman tayo may mabubuting katangian. Subalit, lahat din naman tayo merong hindi katangi-tanging katangian. Kaya nga kung minsan, meron tayong nagugustuhan, meron tayong ayaw din naman. Kapagkat nasa atin yung mabuti, at hindi ka nais-nais. Kaya, hindi natin napiplease lahat. No? Kaya tayo dumulog sa Santo Niño. Walang dahilan para hindi lapitan. Sapagkat lahat ng katangian, kanais-nais. Walang mawawala sa atin. We will only gain. We can never lose anything when we approach Jesus. Tandaan po natin yan. Walang mawawala sa atin pag lumapit tayo sa Kanya. No? Madadagdagan pa nga tayo. No? Kapag pag lumalapit tayo sa iba, baka mawalan tayo, baka hingan tayo. Pero sa Santo Niño, walang kawala. Walang mawawala sa atin. Madadagdagan tayo. Tulad ni Matatiyas, manatili tayo sa pananampalataya. Ano mang unos dumating sa buhay. Sa dulo ng buhay, wala tayong makakapitan kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, pinapanood sa YouTube, si Steve Jobs, napakayaman. Pinamatay siya, she was only more than 50 years old. She was only 50 plus years old. No? Kaya sa deathbed, sabi niya, ang mahalaga maging masaya. Hindi lamang ang yumaman, kundi maging masaya. At may mga iniwan siyang aral. Pangalawa po, sa Ebanghelyo ni San Lucas, habang nakatingin si Jesus sa Jerusalem, siya'y tumangis. Bakit tumangis ng Diyos? Ang Diyos hindi man umiiyak eh. Nung umiyak si Jesus, ang nangingibabaw sa Kanya, yung Kanyang pagkatao, the human nature of Jesus. Sapagkat meron din siyang divine nature. Nung gumagawa siya ng mga kababalaghan, ang nangingibabaw kay Jesus, yung Kanyang pagka-Diyos, is divine nature. Pero nung siya'y nasaktan, umiiyak, ang nangingibabaw, yung Kanyang pagkatao, is human nature. Pero bakit umiyak si Jesus? Sa panghihinayang, ito na nga ako, ang anak ng Diyos, pero hindi pa rin kayo naniwala. Sa wimpalad, masasawi kayo, hindi kayo naniwala sa akin. Nagtangis ang Diyos. At hanggang ngayon naman, ang Diyos ay tumatangis. Lalo sa mga pagkakataon na tayo'y sumusuway, hindi ginagawa yung dapat gawin. Sa kasaysayan po ng parokya dito sa Pandakan,
Ngayon ay 311 years. No. Sino po ba dito ang more than 100 years? Wala. Wala na, nakakatanda. Sa more than 300 years ng pagkakatatag ng simbahang ito, ang alam ko lang dalawang malungkot sa kasaysayan. Ang isa po ay may bahagi ng kasaysayan na nag-take over dito ang mga aglipay na pari. At nagkaso pa at nanalo ang Romano sa Supreme Court. Kaya nakabalik ito sa Romano. They took over the parish. And recent past, 2020, nung natupok, pati yung more than 300 years old na imahin, natupok ng apoy. Mga dahilan ng pagtangis. Pero sa pagtangis na yan, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo iniwan. Pag tumatangis tayo, pag may patay, umiiyak dahil iniwang ka ng mahal mo. Pero sa pagtangis na ito, sa kasaysayan ng parokya, hindi tayo iniwan ng Diyos. Nasunog man yung lumang imahin, may natirang daliri. No, nandyan, nakalagay. At yung tungkod, yan po yung original pa yan. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa lahat ng yugto ng kasaysayan ng parokya, hindi tayo iniwan ni Jesus, ang Poong Santo Niño. Kaya naman po, wala ding dahilan para iwan ninyo ang kanyang tahanan na ginagawa. Apagkat kailanman hindi kayo iniwan ng Poong Santo Niño di Pandacan. Tandaan niyo po yan. Walang dahilan din na iwan natin siya. Lalo pa sa mga panahong itong umihingi siya ng tulong para mabuo ang kanyang dambana. Kaya sa Ebanghelyo, tumangis si Jesus sa panghihinayang. May kasabihan sa Latin, medyo narinig niyo na marahil ito, yung carpe diem. Kasi nung kami nag-aaral, isang semestre, yung Latin class, mga Latin sayings lang. Isa yan sa mga natandaan ko. Carpe diem, seize the day. Lahat ng pagkakataon ay gamitin. At yung isang kasabihan, nemo non quod dat habet. You cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay ang wala ka. At para magkaroon ka, dumulog tayo sa bukal ng kabutihan, the spring of life. Si Jesus ang Poong Santo Niño. Dapat nakakapit tayo sa puno. Kapag yung sanga ay nawalay sa puno, malalanta at mamamatay. Anong hamon sa atin? Ngayong ipinagdiriwang natin ang 311th year ng pagkakatatag ng parokyang ito. At hindi ko naman po talaga sinasadya at inaasahan. Dahil nung maglipatan ng mga parish priest, galing akong Binondo Church. Dahil maglilipatan, pag alis ko, darating yung papalit sa akin, ang napili namin bedside, November 23. At wala akong kaalam-alam na alam ko pagdating dito, yung pala yung anibersaryo ng pagkakatatag ng Santo Niño di Pandacan. At alam ko yung misam umaga, kami yung unang tao. Wala pang mga taga-Pandacan, mga tulog pa po kayo noon eh. Dumating kayo madaling araw, kami lang, yung mga taga-Binondo, yan lang kami lahat, hintay. No? At yan pa yung misa sa parking. After 1 year, nandito na tayo. Sana next year po, doon na tayo simbahan. Amen. Gusto niyo po bang makalipa tayo sa taas? Magbigay kayo ng pangpagawa ng simbahan. O dagdagan ninyo para tayo makalipat next year. No? Yan. At ang mga nanonood sa atin at makakapanood, at kayo po ay kasama sa aming panalangin at kung meron po kayo, kahit magkano anuman, pwede kayong tumulong. 311 years po
Ako ay 1 year pa lang. 1 year pa lang akong bahagi nung kasaysayan. Kayong mga taga rito, yung matatanda na dito, mas matagal na kayong bahagi ng kasaysayan ng parokya. Sa aklat ng buhay, kasama na sa buhay ninyo itong simbahan at ang santo ninyo. At sa mata ng Diyos, Kanyang nakikita. Kasama kayo sa buhay ng buong santo ninyo. Ano po? At salamat po sa inyong pagdalo. Medyo mahaba ang ating liturya pagkat anibersaryo. Itong laging sinasabi, kahit na po yung iba, sino pong gutom na? Sino pong gutom na sa inyo? Wala. Meron. Wala. Meron isa. Wala. Sinong gutom? Ayan. Hayaan nyo. Lilipas din yan. Yan. Ano ba, no? Tawag dyan. Yung iba, ang tagal naman ng pari namin. Ang tagal naman. Haba ng selebrasyon. Pero ito lagi yung sinasabi, kahit nakaupo kayo dyan, hindi nyo masyado mawari, ano ba nangyayari sa simbahan? Hindi nyo namamalayan, kayo binabasbasan ng poong santo ninyo. Tandaan nyo po yan. Hindi nyo namamalayan, may baon kayong biyaya ng Diyos. Pag uwi ninyo, nandyan yan sa puso ninyo, sa isip ninyo. Hindi man nyo namamalayan, natitiyak ko, kayo'y binabasbasan. Kahit nakaupo lang kayo dyan. Kahit yung iba nagte-text lang dyan. No? Kahit iba natutulog na dyan. Kayo ay binabasbasan ng poong santo ninyo. Salamat po sa inyong lahat. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Palapakan natin ating pong mahal na Santo Niño. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay